Ang Canada ang isa sa pinakamaunlad na bansa na maaari maging susunod mong destinasyon upang makapagtrabaho sa abroad at makahanap ng panibagong oportunidad sa pag-unlad. Sa video ito ay pag-usapan natin ang agency na No Placement P. Kilala ang agency na ito bilang most reputable excelling POEA licensed recruitment agency sa bansa. Disclaimer lamang po, hindi po ako sponsored o related sa agency na aking babanggitin. Ang video ito ay upang makatulong lamang sa mga nagbabalak na magpunta sa Canada upang magtrabaho. Dito sa video ito ay tuturo ko sa inyo kung ano ang mga dapat mong malaman tungkol sa recruitment agency na ito, katulad ng paano mo uumpisahan ang pag-apply sa IPAMS. Ano-anong mga dokumento ang iyong kakailanganin to support your application? Ang IPAMS ba ay talagang No Placement P? Ano ang step-by-step process ng application? At ang iba pang mga bagay na dapat niyong malaman tungkol sa IPAMS. Ang Industrial Personnel Management Service Inc. IPAMS ay isang land-based recruitment agency na duly licensed ng POEA, Philippines Overseas Employment Administration at Department of Labor and Employment, DOLE, na dalubhasa sa career placement ng mga professional at bihasang manggagawang Pilipino para sa overseas employment. Ang IPAMS ay mahigit 37 years of excellent service at na-recognize ng various client worldwide at nakatanggap na ng mga award katulad ng Award of Distinction by the Philippine Overseas Employment Administration. Ang mga employers ng IPAMS ay mga nangungunang kumpanya na nagbibigay ng mahusay na mga employment package para sa Pilipino. Kaya naman, binibigyan ng IPAMS ng dedikasyon, binibigyan pansin itong mga employer na kanilang kasosyo at mga vacancy na ay sinumiti sa kanila ng mga employers sa job board. As of today, ang validity ng license ng IPAMS ay hanggang April 11, 2024. Ito ay ayon sa Department of Migrant Worker webpage at makikita ang buong detalye sa website na ito. Kung inaalala mo na baka may placement fee ang IPAMS, ang sagot sa katanungang iyan ay wala. Hindi ito katulad ng ilang entity na nagsasaad ng no placement fee, ngunit naniningil ng mga hidden charges sa mga applicant. Matatag na naniniwala ang IPAMS sa paninindigan nito sa prinsipyong no placement fee, no processing fees o salary deductions arrangement para sa lahat ng pandaigdigang recruitment nito. Sinimula ng IPAMS ang golden rule na ito nung ito ay nakonceive noong 1971 at ngayon pinaninindigan pa rin ang paniniwala ito alinsunod sa misyon nito na mapanatili ang pinakamataas na pamantayan ng integridad at serbisyo. Ang kanilang mga international at local na kliyente ay ang sumasagot sa iyong mga gastos sa recruitment at deployment upang isama ang iyong paunang compulsory insurance coverage gaya ng pinag-utos ng Republic Act 10022. Dumako naman tayo ngayon sa step-by-step application sa IPAMS at dahil nga sa pandemic ay mayroon na silang new normal version ng application na siyang ituturo ko sa inyo ngayon. Step 1. Register online. Website, job seeker page o maaari mo ding gamitin ang IPAMS mobile app. Job page, i-download lamang ang IPAMS mobile app. Libre lang ito via Apple Store or Google Play. Kung ikaw ay hindi makapagrehistro online, ito ang mga posibleng dahilan. A. Maaaring may previous registration ang aplikante gamit ang parehong email address, mag-login gamit ang parehong email at i-click ang forgot password upang makakuha ng bago. B. Ang aplikante ay walang PEOS ID. Magpunta lamang sa website na ito. Upang makakuha ng PEOS ID,
Ang IPAMS ay hindi tumatanggap ng aplikante ng walang correct PEOS ID. Step 2. Punan ang iyong mga personal na detalye at gamitin ang naangkop na application form ayon sa iyong gustong posisyon. IPAMS General Evaluation Form, applicants para sa technical, skilled, customer service, administrative at iba pang professional positions. IPAMS Evaluation Form Healthcare and Medical Services, applicant para sa healthcare at iba pang mga medical services. Registered Nurse, Skill Self-Assessment Form, Cabin Crew Evaluation Form, applicant para sa cabin crew flight attendant position. I-upload ang iyong resume o CV in MS Word or PDF format. Once na-upload na lahat ng nabanggit na documents, ay makukumpleto na ang iyong registration process. Tips: tiyaking kumpleto ang iyong resume, ibigay ang lahat ng detalye na iyong karanasan sa trabaho. Nangangahulugan ito na dapat mong ipasok ang iyong kumpletong job description sa bawat job title na iyong inilagay sa iyong resume. Makakatulong ito sa IPAMS na masuri ang iyong mga kwalifikasyon para sa posisyon na iyong ina-applyan. Step 3. I-review ng mga recruiters ang iyong application online kung na-meet mo ang mga qualification batay sa kanilang paunang pagsusuri. Una kang makakatanggap ng abiso sa pamamagitan ng email, SMS text message, o tawag sa telepono para sa paunang virtual screening. Kung ikaw ay qualified, makakatanggap ka ng notification at mga instruction para sa susunod na hakbang. Ang mga aplikante lamang na nakakatugon sa mga kwalifikasyon, karanasan, batay sa paglalarawan ng trabaho ng employer gaya ng na-advertise, ang abisuhan para sa karagdagang mga instruction. Kung ikaw naman ay hindi qualified, ang iyong application will be restored sa kanilang database sa loob ng 6-month possible job match sa iba pang mga client requirements. Makikipag-ugnayan sa iyo ang IPAMS kung may lalabas na bagong job opening na tumutugma sa iyong mga kwalifikasyon. Inirekomenda ng IPAMS na regular na i-update ang kanilang mga account. Mag-upload ng up-to-date na CV, resume na may bagong karanasan sa nakalipas na 6 months o kung may pagbabago, halimbawa, bagong numero ng mobile phone o email address. Step 4. Magpapadala ang mga recruiter ng email sa mga kwalipikadong aplikante na nagtatakda ng appointment para sa paunang screening sa pamamagitan ng video call. Step 5. Makakatanggap ka ng update sa pamamagitan ng email o text message kung ang iyong aplikasyon ay nasuri at na-shortlist ng employer para sa huling interview. Ang mga unang na-screen sa pamamagitan ng video call at na-endorso sa employer para sa huling panayam ay makakatanggap ng abiso. Ang lahat ng mga panel interview workshop ay isinasagawa sa pamamagitan ng video call. Ang mga kandidatong na-interview na ng employer ay makakatanggap ng rejection email kung hindi sila pumasa sa interview. Step 6. Ang mga job offers ay ibibigay kapag natanggap ang employer selection. Ang mga napiling kandidato ay aabisuhan ng naaayon sa pangangailangan ng employer. Tandaan, ang mga walk-in applicants ay hindi pinapayagan sa ngayon dahil sa pandemya. May mga kakailanganin kang ipasang documents bilang support sa iyong application. Maaari mong ipadala ang mga kopya ng mga dokumento sa sandaling makatanggap ka ng imbitasyon mula sa kanilang mga recruiter sa pamamagitan ng email. Ang mga original na dokumento ay dapat ipakita para sa mga layunin ng pag-verify sa sandaling mabigyan ka ng job offer. 1. Printed application form na may signature affix. Evaluation form based sa iyong preferred position. 2. Detailed and updated resume, CV. Kailangan mong i-upload ang iyong resume
OCB in MS Word or PDF format. 3. Updated photo sa iyong resume. Ang iyong larawan sa profile ay dapat kinunan sa loob ng 6 months ng iyong application. 4. Valid passport. 5. NBI clearance. Dapat ang minimum validity ng iyong NBI clearance ay within 6 months. 6. Education credentials. Diploma, transcript of records, o Form 137 for high school. TESDA certificates, training certificates. 7. Certificate o Employment, COE, o OFW Information Sheet kung wala kang COE available galing sa iyong overseas stint. 8. For ex-KSA workers, magpakita ng copy ng iyong final exit clearance kung mag-a-apply para sa IPAMS KSA job opportunities. 9. Printed mandatory POS certificate and e-registration form. 10. Foreign police certificate para sa mga aplikante na dati ay nagkaroon ng trabaho sa ibang bansa. Nag-iiba-iba ang requirements na ito sa bawat bansang patutunguhan. Mas mahusay na makuha ito bago umalis sa iyong kasalukuyang bansang pinagtatrabahuhan. Magpasa na kayo ng iyong application dahil napakaraming job opening ngayon sa Canada. Bisitahin lamang ang website na ito upang malaman ang mga available na job opening at mga qualification ng trabaho na nais ninyong applyan. Ang monthly rate ng sweldo para sa isang posisyon ay karaniwang naaayon sa mga kinakailangan sa kwalifikasyon at karanasan. Sa karamihan ng mga kaso, ang halaga ng sweldo ay hindi tinatalakay hanggang matapos ang pagpili at ito ay gawing formal sa isang job offer na may kasamang package ng benepisyo ng empleyado at iba pang mga tuntunin at kondisyon ng kontrata sa pagtatrabaho. Pinipili lamang ng IPAMS ang pinakamahusay na mga kagalang-galang na kliyente na makapagbibigay sa inyo ng lubos na mapagkompetensya ng compensation at package ng benefits. Mga bayarin na shoulder na mismo ng OFW at ito ay naotorisado ng POEA. Ang mga OFW ay kinakailangan magbayad para sa kanilang mandatory PhilHealth annual coverage at mga contribution sa Pag-ibig membership alinsunod sa Republic Act No. 9679 o ang Home Development Fund Law ng 2009. Ito ang iba pang mga detalye ng IPAMS: address, telephone number, email address. Yun lamang po mga kabayan, nawa ay may natutunan kayo sa video ito. Napakalaking tulong nito dahil no placement fee ang pag-apply ng trabaho sa Canada. At para lalo pa kayo matulungan sa iba pang topic tungkol sa pag-apply ng trabaho sa Canada, panoorin lamang po ang mga video ito. How to apply a job in Canada, direct hire application, what is LMIA, Canada Work Permit, at 1 million job opportunities in Canada. Para sa kalaman ng lahat na ang Recruit PH ay may live stream every month na kung saan ay mag-i-enjoy na kayo at magkakaroon pa kayo ng chance na manalo ng 10,000 pesos. Meron itong early birds raffle, isang tanong isang sagot, raffle, at bingo na kung saan ay may jackpot prize na 10,000 pesos. At para sa aming masugid na followers at subscribers ay meron ding top fan of the month bilang YouTube commenter, FB reactor at FB commenter. Halina at samahan niyo ako at siguradong mag-enjoy kayo sa mga bagong video at marami pang chance na manalo ng malaki pang premyo sa aming live stream. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please abangan ang aming mga susunod pang mga video
at sigurado mag-i-enjoy at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. At please huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe at hit ang notification bell at ang all para lagi kang updated sa aming bagong video. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang inyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!